eto yung sinasabi din ni Miss Sanilet Avancenia, nasaan si Amy Marcos noong March 11? Bakit wala siyang ginawa? Kung gusto niyang iligtas ang ama ng BFF niya. Well, actually kitang-kita na natin. Pero lumabas sa bibig niya na inutil, well, hindi talaga lumabas sa bibig niya na inutil yung kapatid niya. At sinasabi niya lang, nagpapatakbo yung Marcos at saka Romualdez. Yun nga, sabi ko kanina, idinalabas niya yung sarili niya at ang kapatid niya sa picture na para sila ay mga inosente na wala silang kasalanan sa inyo dahil ang may kasalanan, yung butod, mudlo, putot na kidnapper na kasabwat din ng asawa niyang si Marcos. Diba? Mga hudas talaga. So, nasa mga kamay nyo na yan kung magpapabudol muli kayo, mga kababayan. So, kanina, mga kababayan, humarap si Vice President Sara sa DOJ kung saan, di ba, yung kaso sa kanya na inciting to sedition, okay, yung pagsagot niya sa DOJ na kung saan yung binanggit niya, nandoon din kami noon, nandoon kami sa hearing na yon, not hearing, sa meeting na yon, sa Zoom meeting na yon, kung saan sinabi nga ni Inday Sara, dahil nga sa pagigipit ng mga bangag, na kung sakali siya ay gurgurin, ay may nakaatas na nagugurgur sa 3 demonyo. Kay bangag, kay Satanas, at kay Tambaluslos. Ang sabi nga ni Inday dyan, paano maging inciting yan? Kailangan mo na siyang gurgurin para magkaroon ng krimen na sinasabi niyang gugurgurin kapag siya ay ginurgur. So kanina ipiniliwanag nga po yan sa DOJ at although hindi nagpa-unlock ng interview si Inday Sara sa mga reporters, pero talagang hinarap ng kanyang mga abogado at sinasabi nila na ito ang exactly sinabi, we expect due process. That's the minimum. We expect due process not just for the VP, pero kahit sino na dumaan sa PI, sa DOJ, sabi niya, we can only expect due process. At gustong ipakita ni Vice President Sara na talaga namang tutuparin niya yung sinabi niya noon, na harapin niya yung mga paratang laban sa kanya at ito na nga yung pagkakataon na yon. So, kauna-unahang araw, sabi niya siya ay nagpakita, preliminary investigation, kauna-unahang preliminary investigation ay nagpakita agad at nagbigay ng kanyang counter affidavit. Okay? So, right. So, ito nga yung pinag-uusapan natin, 'di ba? Itong DOJ probe na kung saan pinababasura, okay? Itong mga kadyutahan na pagigipit kay Inday Sara. Dahil nga naman kung may gusto talagang magpagurgur sa atin, yung pamilya ng mga bangag. Kaya kailangan nyo manindigan, kailangan nyo talagang wag iboto ang mga bangag candidates o yung mga alyansa dahil nakasalalay sa mga kamay ninyo ang kaligtasan ng ating Pangulong Duterte at kaligtasan ng Pilipino. Ulitin natin, bakit natin sinusuportahan si Duterte? Hi, Princess Maui, you're here. Ingat ka. So, bakit natin sinusuportahan si Duterte? Hindi dahil sa tayo ay fanatic. Kaya natin sinusuportahan ng Duterte kasi nga aligned yung mga prinsipyo na gusto nating masunod. Ano yung mga prinsipyo? Yung mga tahimik sa ating mga bansa, sa ating mga syudad at sa ating bansa. So ngayon, ako'y kanina very emotional ako habang pinapanood ko si Baste at saka si Kitty. Bakit ako very emotional? Kasi nararamdaman ko talaga yung sakit nila. At naiisip ko ang Pangulong Duterte, 80 years old na. Kanina, I don't know, siguro dahil minsan may ganun may moment ka na you're very emotional habang nanonood ka. So kaya nga, kailan makakauwi ang Pangulong Duterte? Ano ang mangyayari dito? Tandaan ninyo, ang pagpapakidnap kay Pangulong Duterte ay kagagawan ni Lisa Tanas, ni Bangag at ang kanilang mga hudas na kasama. At eto yung sinasabi din ni Miss Sanilet Avancenia
nasaan, tama ba? Nasaan si Amy Marcos nung March 11? Bakit wala siyang ginawa? Kung gusto niyang iligtas ang ama ng BFF niya or best fake friend siya. Eto yung masakit sa akin dahil alam niyang under desire yung kapatid niya, sana siya ay gumawa ng paraan. So ngayon nagbida-bidahan siya. Binato ng kasinungalingan ang Pangulong Duterte na kesyo ang mga ginurgor ay libo-libo. Diba? Narinig ninyo ang sinabi ng mga bangag ni Remulla. Magkano yung sinabi? Ay, ilan yung sinabi niya? Is it 30,000? Diba? Iba-ibang figures nila. 6,000, 7,000, 30,000. Gawin nyo ng million-million. Diba? So ngayon, during the preliminary investigation, not preliminary investigation. Yeah, as it. Doon sa chamber, sa ICC, narinig natin na hindi po hindi milyon-milyon, hindi 100,000, hindi rin 30,000, hindi rin 7,000, hindi rin 1,000, hindi rin 500, hindi nga 100 eh. Ang inaakusa kay Pangulong Duterte, only 43. Okay? Hindi ko sinabing only 43 katao kasi isang buhay is mahalaga. Pero kung babalikan natin doon sa initial investigation, narinig ninyo na from 2011 to 2016, 19 lang katao ang inuugnay, ang sinisisi kay Pangulong Duterte, at itong mga tao ay drug pusher. Sinabi nila alleged drug pusher, mga kriminal. Imagine ninyo. Di ba gusto nga natin mawala yung mga pusher? Anong gusto nyo? Mamatay ang mga inosente o mamatay ang mga pusher? Diba? Sabi nga ni Wiwi Dolatre, Sinoy nga, Mama Sapano 44. Tama. Si Pangulo Duterte, ang inalign sa kanya, yung Mama Sapano, mga ano yun? Mga lingkod bayan yun. Sa 44 yun. Ito dinig na dinig ninyo ay mga masasamang damo. Then, 2016 to 2019, mga kriminal pa rin. Only 43 katao na ayon nga kay Spokes Harry Roque, hindi po ito kumbaga papasa kung tutuusin sa crime against humanity. Dahil sabi mo nga palangga, yung 44, sa sub 44, bakit noon hindi yan yung ICC, hindi nang himasok. But anyway, nagbibigay lang tayo ng comparison. Then nung the other, kailan yun? Few days ago, May 1, di ba? Nagbigay tayo ng motion, di ba? Ng apila sa ICC ang ating mga abogado na ibasura na nga yung kaso ng ni Pangulong Duterte sa ICC dahil wala silang jurisdiction. Okay? At ang sabi nila, dyan titignan nila. At ngayong araw na to, mga palangga, okay? So again, nung May 1 ay nag-submit tayo ng ating depensa na hinahamon natin ang mga jutang ginimes. Okay? Na pakawalan na ang Pangulong Duterte dahil wala silang jurisdiction. Wala silang karapatang litisin dahil wala silang talagang karapatan dahil pinadukot nila si Pangulo, pinagkanulo ng Marcos administration, ng Araneta, Romualdez, yung mga hinayupak na yan, na wala namang ginawa si Amy, pero dahil nga gusto niya kayong budulin, maniwala daw kayo sa kanya. Na ang nagpapatakbo, si Romualdez at Araneta, at ang kapatid niya ay inosente. Walang kinalaman. Diba? Inilalabas sa picture. Pero ngayong araw na ito, mga palangga, naglabas ang ICC ng panibagong update na kung saan binibigyan niya until June 9 yung prosecution para mag-submit ng kanilang kasagutan patungkol dito nga sa mga biktima. Alright? So ngayon, according dito sa document na nirelease nila,
Okay? Na dapat tignan itong mga, hinaing daw ng mga biktima. Alright? So, ang sinasabi nila dito, mga kababayan, so, ito, teka, ano sinasabi niya dito? Idadaan or, ito. Okay. Dapat daw titignan, okay? Titignan nila ang mga testamento, okay, ng mga biktima. At ito daw ay titignan ng kanilang VPRS. What is VPRS? Victims Participation and Reparation Section. O parang departamento doon sa loob ng ICC na kung saan tinitignan ang mga yung mga hinaing ng biktima, kung sila ba ay pwede silang mabigyan ng award or danyos later on kung sila ay manalo sa kaso at talagang tinitignan daw itong mga kanilang mga complaint laban kay Pangulong Duterte. At ginagather nila yung mga testimonya, information, documents na sila ay victim. Alam naman natin na ang mga biktima ay pinagtagdi-tagdi lamang ng mga hudas na mga dilawang mga rebuilding in paying makakaliwa na sumabwat kay Bangag Jr. So pinaparash nila, pinapadali nila yung pagsusuri sa mga dokumentong yan dito sa mga nagpapanggap na biktima. Alam naman natin, di ba, na lumabas yung mga pictures noon na yung mga biktima na namatay, hindi naman namatay sa pagdodro, na konektado sa pulburon, kundi namatay sa iba, sa sakit or whatsoever. So ito ay titignan daw ng ICC. So tignan natin, and I hope hindi sila maging bias at titignan talaga nila kung legitimate o ito ay totoong complainants na ito. Alam naman natin na gumawa-gawa ng kwento itong mga hudas na to dahil sinabi mismo ni Laila de Lima during the Senate hearing. Inamon siya ni Pangulong Duterte, bakit hindi ka magkaso? Ang sabi ni de Lima, walang makuwang witness. Why all of a sudden meron silang witness, meron silang biktima? Dahil ang Pangulong Duterte during hearing, anong sinasabi niya? Nagjo-joke siya. Na may mga ginorgor siya, ganyan-ganyan. Di ba, alam naman natin ang Pangulong Duterte ay nagsasalita talaga siya ng mga kalokohan or mga pa-joke-joke. Kaya nga ang sinasabi natin noon, kahit ako sasabihin ko may 100 million akong, o 100 katao akong ginorgor, para mo ako makasuhan, makonvict mo ako, kailangan hukayin mo yung bangkay ng ginorgor ko. Or kailangan talagang totoong may magreklamo na mga biktima at may makita na physical evidence or reliable, kapani-paniwala na ebidensya. Di ba? Sinabi ni De Lima yun, wala sila makuha ebidensya. Tapos ngayon sa ICC, nagkaroon sila ng ebidensya. Nakita nyo? So ngayon, yan ang sitwasyon ngayon. So yung ICC ay pinapabilisan na nila yung yung mga testimonya ng mga victims at yung kanilang mga testimonya at para makita nila. So ngayon itong VPRS na ito, yun na nga yung Victims Participation Reparation Section ay talagang sabi dito ng ICC ay kailangan daw maunawaan nila yung mga nakalagay na mga dokumento at ano yung gustong mga iparating nitong mga biktima na ito, ano yung kanilang mga testimonya nga, ito ba ay may basihan, di ba? At sinasabi din ng ICC, kailangan din daw proteksyonan ang mga biktima dahil nga kailangan din silang protektahan. Paano mo poprotektahan yan? Mga bogus siya mga yan. Alam natin na mga bogus yan. Mga gawa-gawa lang na mga biktima yan. Di ba? So yan ngayon ang update po sa ICC. So ngayon, pinapasagot, okay? Pinapasagot sila hanggang June, May na tayo ngayon, hanggang June 9.
Ngayon mga palangga, ano ang gagawin natin? Ano ang gagawin natin? Dahil ang Pangulong Duterte ay 80 years old na. Hindi natin alam kung ano yung kondisyon ni Pangulong Duterte dahil nag-iisa siya doon. Ako, kahit hindi ko siya kamag-anak, pero na-meet ko siya ng isang beses at ako'y nakikita ko yung kanyang sakripisyo na hindi siya nagnakaw, hindi siya nangidnap, hindi siya katulad ng mga bangag na ang mga minor de edad ay pinapakidnap. Talagang emotional ako habang pinapakinggan ko ang mga testimonya ng kanyang mga anak, lalo na yung kanyang bunsong anak. Kailan pa kayo kikilos? Amy, bakit ko inaano si Amy pinipinpoint? Alam po niya na hindi nga nagpapatakbo ng Pilipinas ang kanyang kapatid at ito'y impeachable offense. At dapat ang pumalit sa kanya dahil nasa line of succession naman ay si Sara Duterte. Dahil siya ang legitimate vice president na binoto ng 32 million Filipinos at si Marcos Jr. ay dinagdagan lamang ang boto dahil si Lisa Tanas ay nakipagsabwatan sa Smartmatic during 2022 2022 election. Nandyan po yan sa affidavit ni Attorney Glenn Chong. Ayan, nagsalita na si Amy Marcos pero hanggang salita lang siya. Kailangan maalis na si Marcos Jr. dahil kitang-kita naman na siya ay inutil. Kailan kayo kikilos pag wala ng buhay ang Pangulong Duterte sa loob doon? Alam nyo, nung nandoon ako, I don't know kung nakwento ko na to sa inyo. Parang ayaw ko yata ikwento pero ikukwento ko na rin. Actually, nirecord ko yung aming conversation ng dalawang Uber driver. Pero hindi ko pwedeng i-play yon, okay? Kasi hindi ako nagpaalam. Pero nirecord ko lang, inulit-ulit ko lang, pinapakinggan ko. Okay? So mga kababayan, yung dalawang Uber driver na nandoon sa dahig, pareho dalawa sila ng sinabi sa akin. May witness ako dyan, yung mga kasama ko. Bakit nandito yung presidente ninyo? Bakit daw nandito si Pangulong Duterte? Nung panahon na yan, nung panahon niya, hinahangaan namin siya. At nung siya ay presidente, sumikat ang Pilipinas at kilala si Pangulong Duterte. Ano sabi ng dalawang Uber driver? The same. I think, hindi ko alam kung kasama ko si Spokesari sa isang Uber na yon. But anyway, parang hindi yata, iba yata kasama ko. But anyway, ano ang sabi sa akin? Ang sabi niya ng dalawang Uber pareho, ayaw daw niyang masaktan kami or magpaka-negative sila. Pero lahat halos, sabi niya, nang pumapasok dyan, hindi nakakalabas or nawawala ng buhay. Kaya nga kaya sabi ko na gano'n, nung time na yon, alam nyo yan, Noe, ayan yung mga kasama ko, narinig yan, di ba? Lungkot na lungkot ako. Kaya nga sabi ko, ano gagawin natin? Di ba? Wala naman akong power eh. Ang power ko lang para ma-educate kayo, ma-aware kayo. Yun yung sinasabi. Kaya bakit ako galit na galit dito kay Amy Marcos? Bakit? Meron siyang kapangyarihan. Siya dapat ang mag-lead na lumabas sa kalsada at manawagan na tama na, sobra na. Ading kung adictus benedictus, kung totoo na kaibigan niya si Inday Sara. Tama? Mali. Hindi puro drama lang. Di ba? 80 years old na Pangulo and I'm praying to God na sana umabot ang Pangulong Duterte ng September 9 dahil September. Hindi natin alam kung ano ang nangyayari sa loob pag wala na siyang bisita, pag wala na siyang dalaw. Yun yung sinasabi ng mga tao doon na hindi natin kalahi. Right? So kailan tayo kikilos? Kailan kikilos siyang buwaka ng inang
Aimee, para manawagan at siya ang mag-lead diyan sa Menjola. Ikaw ang mamuno, Aimee. 'Di ba? Mag-speak up ka, hindi yung ganyan. Para mapalitan na yung kapatid mo. Dahil sinabi mo na mismo na hindi ang pagpapatakbo ng Pilipinas ay hindi Marcos. At ikaw ay nasa tamang Marcos. Ikaw ay giatay, nasa tatay, putang ina. Mamuno ka. Pumunta ka sa EDSA at sa Menjola at sasabihin mo sa kapatid mo, bumaba na siya. Dahil sinabi mo na hindi siya namumuno Betrayal of public trust. Ngak ka lang kasi gusto mo manalo sa eleksyon? Kayo po, sa ating mga kapatid na INC, lahat ng mga religious group, I believe na kasama sa dun sa listahan. Hindi ko alam kung bago nag-release ang INC ay napanood nila itong sinabi ni Aimee Marcos. Hindi lang ito usapin, kailangan nating manalo sa eleksyon. Kaya nga ako, 'di ba? Noon nung lumalaban tayo sa Vice-Cam, 'di ba? Vice-cameral nila, pang-scam nila na nilalabanan niya ni Pangulong Duterte, ni Attorney Vic, ni Congressman Ungab. Okay? Nang sabi ko, dadayain naman niyang eleksyon na yan Ayoko mag-focus, alam niyo yan. Sabi nga ni Ma'am Hanilet, sabi ni Step Up, ek-ek lang yan. Totoo. Di ba sabi ko, huwag na tayo tumutok muna yun sa jutang ginemes na eleksyon na yan. Kasi, dadayain din naman yan. Hindi ba kami nagkamali ni Attorney Glenn Chong? Ayan libo-libo, milyon ang nakakita ng pangdaraya. Diyan pa lang sa testing and sealing. Kaya ngayon hinahunting itong whistleblower or complainant at saka si mayoral candidate na si Ching Plaza. Dahil nalaman ninyo na calibrated na ang dayaan. Baka nga si Aimee Marcos ay nakakalibrate na rin yang pangalan niya dahil blood is thicker than water. Hindi natin alam, sa Cebu nakakalibrate na pala si Aimee. Sa Visayas nakakalibrate na yung pangalan niya. Sa Mindanao, sige, wag na muna natin ilagay para kunyari hindi halata. O, 'di ba? Sa Ilocos nakakalibrate na doon sa VCM. Kung mahal nyo ang Pangulong Duterte at gusto nyo pa makita ang Pangulong Duterte as soon as possible, hindi nyo iboboto si Aimee Marcos. Kasi kung gusto niya talaga matanggal ang kanyang kapatid dahil sinabi niya mismo, siya ang mamumuno sa rally sa labas at mananawagan siya sa lahat ng mga Catholic, INC, lahat ng mga religious group na ang kapatid ko, mga mahal naming mga kapatid sa iglesia, mga kapatid kong Katoliko, mga kapatid kong Muslim, mga kapatid kong saksi, lahat na. Ang kapatid ko po ay Addictus Benedictus. Palitan na po natin siya dahil hindi po siya ang namumuno, dahil ang namumuno po ay ang Romualdez na si Tambaloslos at ang kanyang asawang demonyo na si Lisa Tanas na mudlo, butod, putot. Ba't niya gagawin? Diba? Bakit hindi ginagawa ni Aimee? Bakit itong huling araw na ito ay magdrama-drama siya para kunin muli ang inyong simpatya at budulin muli kayo? Mahal niya si Inday? Kaibigan niya ba si Inday? Kung kaibigan niya si Inday Sara, na tumulong sa kapatid niya, alam niya yan, na maluklok, at ngayon sinasabi niya na hindi ang kapatid niya ang namumuno, pero gusto niya kayo gawing tanga. Hindi pala namumuno yung kapatid niya, pero gusto niyang manatili ang kapatid niya. Right? So, inutil ang kapatid niya. Kailangan niyang mamuno sa kalsada, lumabas siya. At sasabihin niya sa mga kapulisan at sa mga AFP, uy, mga tanga, na mga pulis, na mga walang balls, na mga sundalo. Hindi ang namumuno sa inyo, hindi yung kapatid ko, kundi yung buwakan ng ina niyang asawang kidnapper, mudlo, putot, kawatan, smuggler, lahat na. At ang pinsan niya. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.